2024 na po. I-greet niyo po yung katabi niyo, nagagalak ako kapatid, nandito ka ngayon. Sige po, sabihin niyo sa kapatid niyo na nasa, kung wala po kayong katabi, huwag niyo pong kausapin yung upuan. Yung pong nasa likod niyo na po. Amen. Ito po yung first Sunday ng 2024, sabi nga po ni Sister Lorna kanina. Nawa po excited tayong patuloy na umpisahan ang buong isang taon na nagpupuri sa ating Diyos. Amen. Excited po ba kayo na nandito kayo ngayon? Amen. Excited po ba kayo na makikita nyo ulit yung inyong kapatid na nasa harap, nasa tabi ninyo? Amen. 2023 po, na-discuss natin yung standing on higher ground. At ngayon po, maging excited tayo kung ano po ang magiging message this whole 2024. Kung alam po natin ang naging posisyon natin noong 2023 sa ating Panginoon, ngayon po mas kilalanin natin kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Amen. Kilala niyo po ba ang Diyos na inyong sinampalatayanan? Kung kilala niyo po siya, alam ko po walang dahilan para hindi natin maitaas ang ating mga kamay sa Kanya. Amen. Kung kilala niyo kung sino ang Diyos niyo, pwede kayong magtaas ng kamay, pwede kayong pumalakpak, pwede kayong sumigaw ng papuri dahil kilala niyo siya. Amen. Kung paano pong sinabi ni Pablo, kilala ko kung sino siya na aking sinampalatayanan. Nawa po masabi natin, kilala ko siya, kaya maibibigay ko ang aking pinaka-the best na papuri sa oras na ito. Maitataas ko ang aking kamay. Maisisigaw ko lahat ng aking pasasalamat dahil kilala ko ang Diyos ko. Amen! Lahat po tayo tumayo at sama-sama magpuri sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord! Hallelujah! Sama-sama kami magpupuri sa iyo, Diyos, kasama ng mga anghel sa kalangitan. We will give you the highest praise, the highest glory, for you deserve it, Lord God. There's a melody of ceaseless praise. Age to age, the sound is only growing stronger. There's a throne beneath the name of names. There is seated on the one who reigns, and his kingdom now is here and getting closer. Praising like we're the wind blowing. Here and now he's just as holy. Jesus is so worthy of it all. He exists in everlasting light. So in heaven's just there is no night. Every tear is wiped away. Sorrow, and worship Him a joyful sound. Oh, sing until your voice gives out. No matter where or who's around, release your worship. Praise Him like we're there with glory. Here and now He's just as holy. Jesus is so worthy of it all. Loves to hear it, bring Him every prayer so clearing. Jesus is so worthy of it all. Amen! Ulitin po natin. There was singing in the ancient cave. Praise age to age. Yes, Lord. Ceaseless praise, Lord. That we give, oh God. Hallelujah. There's a throne beneath the name of names. There is seated on the one who reigns, and His kingdom now is here
Praise Him like we're there in glory. Here and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. He exists in everlasting light. So in heaven's street there is no night. Every tear is wiped away with no sorrow. You worship Him with joyful sound. Oh, sing and tell your voice out. No matter where or who's around, release your worship. Praise Him like we're there in glory. Here and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. Bring your song, He loves to hear it. Bring Him every prayer so near it. Jesus is so worthy of it all. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to we give praise, Lord. The one who was, who is, the one who is to come. Like we're there with glory. Here and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. Like Jesus is so worthy of it all. Praise Him like we're there with glory. Here and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. Praise Him. So praise Him like we're there with glory. Here and now is just as holy. Jesus, worthy of it all. The one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. Amen. Hallelujah. Pupurihin po natin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Wala pong katulad ang ating Diyos. Hallelujah. Sa bawat araw siya'y tapat sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Jesus. Every tribe will see your glory. Every nation bow
endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, ayo, there is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang kalupa. Wala kang kalupa, Ginoo. Wala kang kalupa, Ginoo. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. Minsan pa ho, praise and glory belongs to our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is minsan pa mas malakas. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. There is none like our God. There is no one. There is no one like our God. Yes, Lord. There is no one like our God. There is no one like. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang kalupa. Wala kang kalupa, Ginoo. Wala kang kalupa. Minsan pa ho sabihin niya, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang kalupa, Ginoo. Wala kang kalupa, Ginoo. Ayo, 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 wow. 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 Amen, Lord, we will declare, there is no one like our God. Wala kang katulad, wala kang kalupa, Ginoo. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Sige po kapatid, ipahayag natin ang ating pagsamba sa ating Diyos. We just want to worship you, O Lord, with all of our hearts, with all of our mind, with all our whole being, Lord God, our spiritual being. With you, Lord God. Thank you, Jesus, in you alone. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like
There is none like you. There is none like you. Worship you. Oh, Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. For you are my righteousness. You're my righteousness. I'll worship you, Almighty God. There is none like you. Sing it, church. Worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you, Lord. Worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sing it once again. I worship you. Worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. Oh, let us give our praises, the highest worship. For you are my righteousness. You're my righteousness, Lord. Worship you, Almighty, mighty God. There is none like you. Truly, Lord. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Oh Jesus, you are my Jesus. Forever and ever, Lord, you are our God. There is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty. You're my comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the
Tunay nga po, Panginoon, walang may kukumpara sa iyo. Nothing can be compared to you, Lord God. Hindi ka pwedeng ikumpara sa kahit kanino man, ni sa yaman ng mundong ito, Panginoon. Tunay ngang kamangha-mangha ang iyong pag-ibig. Tunay nga na ikaw mismo, Panginoon, ay kamangha-mangha sa aming mga buhay. Sino nga po kami, Panginoon, upang iyong pagtuunan ng pansin? Sino nga po kami, Panginoon, upang pagbigyan mo ng iyong wagas at hindi nagmamaliw na pag-ibig? Ngunit dahil dakila po ang iyong pagmamahal, dakila ka bilang Diyos namin at Panginoon, inibig mo kami, Panginoon, ng walang kapalit at ng walang katumbas. Kaya ngayong umagang ito, pupurihin ka namin, Panginoon. Sasambahin ka namin. Pasasalamatan ka namin, Panginoon. Itatanghal ka namin sa aming mga buhay. Pupurihin ka, sasambahin ka, luluwalhatiin ka sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka ng iyong mga nilikha. Hallelujah! Sambahin ka ng iyong mga anak ngayong umaga nito, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah! 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 Yes, Lord, you are so great. You are an amazing God. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, we glorify you, Lord God. And truly, Lord God, that your word, ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang tunay nagbibigay ng buhay sa amin. Sa umagang ito, O Diyos, dalangin po namin na patuloy po namin itong maunawaan at gabayan kami ng banal na Espiritu upang maisabuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan, sambahin sa umagang ito po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares, nothing compares, yes, Lord, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Yes, Lord. Okay, good morning po sa inyo kaibigan sa Panginoon. Kumusta na po kayo? Ayan. Iganyan ninyo po yung mga kamay ninyo. Ayan, buo pa. No? Walang nabawas. Guys, sa ating pagbibigay, ito ay bukal sa ating mga puso at isang malaking pribileyo sa atin na tayo magbigay at magkaloob sa Panginoon. Kaya tayo manalangin sa oras na ito. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil napakabuti po ninyo sa buhay namin, Panginoon. Pasimula ng taon na ito o sa mga taon na dating pa, ikaw ang Diyos na siyang magkakaloob ng aming pangailangan. Ito'y napagkaloob mo na naman, O Diyos. At maraming salamat. Naging bahagi kami sa offering nito, Panginoon. Sinasamba ka namin at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. There was singing at the ancient gates. There's a melody of ceaseless praise, age to age.
Meron po bang bagong dalo sa ating iglesia? Meron po? Wala? Okay, tayo po lahat ay tumayo at magkamayan po sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga kapatid na may kasamang ngiti sa ating mga Praise Him like we're there with Zoe. Here and now is just as holy. Jesus is so worthy of it all. He exists. He exists in everlasting light. So on heaven's street there is no night. Every tear is wiped away. Bring your song, He loves to hear it. Bring Him every prayer song lyrics. Jesus is so worthy of it all. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who the one who is to come, you are worthy. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Good morning po sa ating lahat. Okay. Muli po, Blessed New Year. No? Ito po yung first Sunday morning natin na magkasama-sama ngayong 2024. And I believe hanggang sa huli ng 2024, sama-sama pa rin tayo. Walang mawawala sa mga nandito. Amen. Amen. Okay po. So since bagong taon po, siyempre may bago rin tayong tema. Okay? And I believe, no, ito yung inilagay ng Diyos sa puso natin na kailangan nating bigyan ng panahon, no, halaga, no, sa ating mga buhay dahil ito yung pinakamahalaga. No? Our intimacy with God. Okay? So for this 2024 theme, ang ating pong tema ay enjoying intimacy with God. Okay? So dito po ako magbibigay ng more on introduction kasi yung mga character at kalikasan ng Diyos, nature of God, yung pong tema natin for this quarter, baka ma-preempt ko, baka ma-preach ko. So, meron po tayong mga pastor, pastora na mangangaral sa mga yon. Okay? Pero babanggitin ko po mamaya. Okay? So, enjoying intimacy with God. No? Pag po sinabi nating intimacy, hinanap ko po sa Tagalog ano yung intimacy. Makikita natin pag ginugel mo, ito po ay pagpapalagayang loob. No? Sa Tagalog, pagpapalagayang loob, o sa English, close familiarity or friendship. Closeness. No? O, yung pagiging malapit. No? Intimacy. So from the word intimacy, no, yung intimate, makita po natin yung gamit ng intimate. Ngayon po, uso yung intimate wedding. No? Pag intimate wedding, ibig sabihin yung mga close relatives, no, family, or close friends lang, yung invited. No? So, mas maraming nagpe-prefer ngayon sa intimate wedding kasi nga,
solemn, hindi maingay, unlike pag maraming bisita, talaga maingay, no? At nai-enjoy ng bawat isa yung program o yung ceremony sa kasalan. Okay? So pag sinabi nating intimate or intimacy, it is closeness or a closer relationship, a deep and close relationship, no? Or deeper and close relationship. Pag sinabi natin with God, no, sa Diyos, intimacy with God or closeness with God. Okay? And I believe lahat po tayo dito ay meron na po tayong kaugnayan sa Diyos. Amen po ba? Kasi yun yung first step. No? Kung wala ka sa first step, magsimula ka muna. You have to be connected with God. Di ba? Are you connected? Yan, we have to have a relationship with God. Yun po yung first step na dapat natin gawin to have an intimacy with God. Okay? And if we have already an intimacy with God, a relationship with God, no, we can enjoy it every day of our lives. We can enjoy our relationship with Him. So sabi ko nga po kanina, the relationship we have with God is the greatest and valuable. No, ito yung pinakadakila at pinakamahalagang kaugnayan na mayroon tayo dito sa mundo and to the in the world to come, no? Because it is eternal. 'Di ba? Ang kaugnayan natin sa Diyos ay eternal. It is forever. Lagi natin sinasabi sa Diyos, mayroong forever. No? Our relationship with Him is eternal. It is forever hanggang sa kabilang buhay, no? And we can enjoy intimacy with God because una, He is a person. 'Di ba? Siya po ay persona. Sino po dito yung may mga kaibigan na tao? Okay? At doon sa mga kaibigan nyo, meron kayong nasasabihan na mga sikreto ninyo, di ba? Yung mga malapit sa inyo. Sinasabi nyo ba yung sikreto ninyo sa iba? Sa lahat? Hindi, di ba? Doon lang sa mga malapit sa iyo. Best friend mo, sa asawa mo, no? Yung mga sikreto mo. Hindi mo sinasabi sa lahat kasi meron kang intimate relationship with them. Kaya nasi-share mo, no? Yung laman ng puso mo o yung mga sikreto mo. Same thing with God, no? When we say God, we have Jesus, we have the Holy Spirit, we have the Father. Persona silang lahat, no? Triune God. No, isa, but they have different personality, no? Meron silang lahat ay persona. Okay? So we can share our deepest desires and secrets with God. Diba? Pwede po nating sabihin sa Kanya, no? Ibuhos sa Kanya yung nilalaman ng puso natin. Because we can have an intimate relationship with God. We can be close to Him. No? Closer. No? Mas malapit sa Kanya. Okay? Because He is a person. No? You can talk to Him personally and directly. Diba? Personally and directly. Spirit to spirit. Kaya nga tayo merong born again spirit eh. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Diyos, bagong espiritu, nang sa ganon ay makakapag-communicate tayo sa Kanya. Meron tayong mag-ugnayan sa Kanya. No? Communication, spirit to spirit. Diba? Sabi ng John, worship God in spirit and in truth. God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay? Spirit to spirit, nakikipag-communicate tayo sa Kanya. And pangalawa, una, He is a person. Pangalawa, He wants to be involved in our everyday lives. Gusto po niya na involved siya sa araw-araw ng ating buhay. Ano man yung ating ginagawa. Whether nasa bahay ka, naglilinis, nag-aalaga ng mga anak, o nag-aalaga ng mga apo, o nagtatrabaho ka, nasa company mo, o nagnenegosyo ka, nag-aaral ka, no? O saan ka man dumadako, saan ka man pumupunta, ano man ang ginagawa mo, God wants to be involved. Ano involved sa Tagalog? Gusto niyang kasama mo siya, kasama ka niya, no? Na magkasama kayo, magkasama tayo na nabubuhay dito sa mundo. Take note, lagi ko pong sinasabi, ang hirap ng buhay na hindi kapiling ang Diyos. Ang hirap ng buhay na hindi kasama ang Diyos. Hindi ka tatagal.
Di ka tatagal kung hindi mo kasama ang Diyos. Pero dahil kasama po natin ang Diyos, makakayanan po natin ang lahat ng bagay dahil kapiling natin at kasama natin ang Diyos. At yun naman po yung gusto niya. He wants to be involved in our everyday lives. But, ito po yun, with your consent. If you will cooperate with Him, no? Kung hahayaan mo siya na maging involved sa buhay mo, gagawin at gagawin ng Diyos yun. Kasi gusto niya na ma-experience natin yung buhay na kaloob niya. Di ba? Yung kasiyasiyang buhay na ipinangako niya, gusto niya bawat isa sa atin, maranasan natin yon. Kaya gusto niya, involved siya sa bawat ginagawa mo sa buhay mo. Sa bawat desisyon mo, sa bawat plano mo, laging kasama ang Diyos. Laging ka-involved, no? Kapiling, kasama, katuwang, no? Katuwang ang Diyos sa bawat ginagawa mo. Yun po yung gusto niya because He wants us to experience His life through His Spirit that is in us. No, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nabubuhay sa atin. And we can enjoy, no, His life, no, yung pinangako niyang buhay sa atin because of the Spirit that dwells in us, who dwells in us. Okay? So, ang tanong, okay, why is it that some Christians seem to experience a much closer intimacy than others? Sabihin, bakit mayroong mga Kristiyano na para bang mas nararanasan nila yung malapit na ugnayan sa Diyos kaysa sa iba? Pag nakikita natin sila, na-enjoy nila, no? Yung kanilang Christian life, no? Yung buhay nila kasama ang Diyos, no? Para bang kilalang-kilala nila ang Diyos kung sino siya. No? Pero sa atin parang estranghero. No? Pero bakit may mga Kristiyano na parang sila lang yung nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, no? Ng katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Pag nakita mo sila talagang you will perceive, no? Na malapit sila sa Diyos. Meron bang favoritism ang Diyos? Favorite ba sila kaya ganun nila nararanasan ng Diyos? Of course, no. God has no favoritism. Wala pong tinatangi ang Diyos. Bawat isa po sa atin, as children of God, meron po tayong pribilehiyo na maging malapit sa Diyos. Malapit na malapit. No? Maging close, intimate. Oh, maging intimate sa Diyos, bawat isa po sa atin. Naniniwala po ba kayo? Bilang anak ng Diyos, may pribilehiyo po tayong ganun. No? Magagawa po natin maging malapit sa Diyos at maranasan din kung ano ang nararanasan ng iba. No? Because we are children of God. We can experience His presence every day. No? Mararanasan natin ang presensya niya araw-araw kasi nananahan siya sa atin. Di ba? Pero kung minsan, na-experience nyo po ba na halimbawa, nasa bahay ka, kasama ang pamilya mo, pero para bang hindi ka kasama? Para bang hindi ka nila kasama? Hindi ka kinakausap, no? Hindi ka ini-involve sa ginagawa nila. No? O tayo, halika, laro tayo. Hindi, halimbawa lang, no? Halimbawa lang, tatay, no? Nasa bahay ka, pero hindi ka kinakausap ng asawa mo, hindi ka kinakausap ng anak mo, ng mga anak mo, no? Di ba, although nandun yung presence mo, pero hindi nila na-enjoy yung kung ano yung pwede mong gawin kasama nila. Di ba? Nandun ka lang, pero parang wala. Okay. So, ang Diyos ganun din, di ba? Kung minsan, ang presensya niya ay nasa sa atin. Tandaan po natin yon. We have the presence of God. Kasama natin ang Diyos palagi sa buhay po natin. Pero kung minsan, naietsapwera siya. Hindi siya nabibigyan ng time na makipag-usap ka sa Kanya. Hindi siya nabibigyan ng panahon na maging involved siya sa life mo. Kasi masyado kang abala sa ibang mga bagay. Yun lang naman yun eh.
If you are so focused with other things, ibig sabihin, hindi ka nakafocus sa Diyos. But when you focus on God, yung other things na yon ay nagiging, nagfe-fade, no? Sa mind mo, sa isip mo, sa puso mo, no? Hindi hindi mo na nabibigyan yon ng priority sa buhay mo, kundi ang priority mo ay ang Diyos na nananahan sa iyo. Okay? So sabi ko nga, every day of our lives, ano man ang ginagawa natin, God can be involved. Hindi naman ibig sabihin na magkulong ka na sa kwarto, makipag-usap ka na lang sa Diyos, magdamag, maghapon, wala ka nang gagawin. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. But in every day, in everything you do, no? In everything we do, sa bawat ginagawa po natin, pwede po nating ma-involve ang Diyos doon. Makasama ang Diyos, makipag-communicate ang Diyos, di ba? Kinakausap mo ang Diyos habang naglalaba ka, habang naguhugas ka ng plato, pwede yon. Di po ba? Pwede naman yon. Habang nagdadrive ka, no? Ibig sabihin, you are always conscious of the presence of God. Lagi kang aware na kasama mo ang Diyos. Saan ka man pumunta at sa ano man ang ginagawa mo, lagi mong kasama ang Diyos. Amen po? Okay, so everything in our Christian life, okay, everything in our Christian life and service flows from our relationship with God. Ano man po yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos o yung buhay po natin, yung Christian living po natin, nagfo-flow ito, no? From our relationship with God. Mula sa kaugnayan natin sa Diyos. So yung mga desisyon na ginagawa mo, that flows out from your relationship with God. Kung malayo ka sa Diyos o wala kang focus sa Diyos, yung mga decisions and plano natin kung minsan ay nagiging taliwas, no? Nagiging taliwas sa kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Pero if you have close intimacy with God, lahat ng balakin mo, lahat ng desisyon mo, nakaayon sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya napakahalaga po nung kaugnayan natin sa Diyos. Kasi dito lumalabas ang lahat ng ginagawa natin sa buhay natin. Di ba? Ito po yung nagpupush sa atin, nagmo-motivate sa atin para gawin mo ang isang bagay. O para hindi mo gawin ang isang bagay. Your relationship with God. Amen po? Nakakasunod po kayo? Okay, so relationship ay napakahalaga. So both in the Old and New Testament, we can see degrees of intimacy. Makikita po natin na mayroong level, no, ng pagiging malapit sa Diyos. Sino po dito yung mayroong mga kaibigan? 100 friends. Meron kayo? Meron kayo? 50, 100, 1,000? No, hindi lang yung friends sa Facebook, no? Kasi minsan friend mo sa Facebook, di mo man kakilala, no? Okay? Yun talagang mga kaibigan mo, kakilala mo, no? Ka-acquaintance mo. Okay? So, makakaisip po ba kayo ng 10 mula dun sa, halimbawa, 50 friends mo? Umisip ka ng 10 na malapit sa'yo. Ginagawa nyo? Okay? So, dun sa 10 yon, pumili ka ng 3 na mas malapit sa'yo. Di ba? Doon sa 10, hindi naman pwedeng lahat sila malapit sa'yo. Meron kung minsan na natatangi sa kanila, halimbawa 3, na mas malapit sa'yo. Yung iba, close, closer, at pumili ka doon sa 3 na closest, no, na pinakamalapit sa'yo, isa. Di ba ganon? Okay? So, meron kang isang best friend. Or, minsan, si Jassel, ewan ko bakit ang dami niyang best friend. Sa bawat grupo niya, meron siyang best friend. Siguro dahil nung high school, elementary siya, may best friend siya. High school, may best friend siya. College, may best friend siya. Kasi ang dami niyang best eh. Hello, best. Dami niyang best. Pagkaintindi ko sa best, best friend. Okay? So, merong malapit sa atin, no? Sa mga ka-close natin, no? The closest, yun nga, yung pinakamalapit, no? Sa New Testament, makikita po natin na out of the followers, no, yung early followers ni Jesus, di ba? Una tayo sa New Testament kasi yung mga text natin ngayon sa Old Testament.
Okay? So yung mga early followers ni Jesus, among them, pumili siya ng ilan para mangaral, ipangaral ang ebanghelyo. Pumili siya ng 72 or 70. Okay? 72. Ayan. Pumili siya doon ng 70 or 72, something like that. No? Para ipangaral ang ebanghelyo. At doon sa 70 na yon, no, matapos siyang manalangin, pumili siya ng ilan? 12. 12 na disciples. Okay? At makikita po natin, no, sa New Testament, kung babasahin po natin yung mga instances ng buhay ng ating Panginoon, doon sa 12 na yon, mayroong 3 na lagi niyang kasama. Di ba? Lagi niyang kasamang nananalangin, umaakyat sa bundok. No? Lagi niyang kasama kapag sila ay bubuhay ng patay, o papalayas ng demonyo. And sino po yung 3 yon? Peter, James, and John. Okay? At sa 3 yon, may makikita pa rin tayo na malapit kay Jesus. No? Yung ano nga ng Bible, nakakapag-lean siya, no? Yung back niya sa breast ni Jesus. O di ba, close na close? Sino po yon? Si John. John the Beloved. Okay? John the Beloved, no, parang siya yung tagasabi, tanong mo nga kay Jesus na ganito. Kasi siya yung malapit kay Jesus. At alam natin na si John the Beloved din, na sumulat ng Book of John, no, at yung 1 John, 2 John, 3 John, no, siya yung pinakahuli na namatay sa mga disciples in a natural death. No? Hindi siya pinugutan ng ulo, hindi siya pinako sa krus na nakatiwari, hindi nabuhay siya sa katandaan. No? Marami po siyang naisulat, including the book of Revelation. Okay, so yun po yung level of intimacy sa New Testament. Sa Old Testament, sino po yung maiisip ninyo na mayroong ganoong level or degree of relationship? Moses is one. At siya po yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Okay? In every case, no, in the Old Testament, we can see that in almost every case, okay, the beginning of new blessing is the new revelation of the character of God. No, kapag nagpapakilala ang Diyos, no, mayroon siyang bagong pinapakilala, mayroon siyang bagong pinapahayag kung sino siya sa buhay ng Israel, kung sino siya sa buhay ni Moses. No, ganun din po sa atin, habang nakikilala natin ang karakter ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos, no, nakikilala natin siya ng lubusan sa buhay natin. Take note, no, yung pong knowledge, mere knowledge and understanding is different from experiential knowledge. Maaari pong marami tayong alam patungkol sa Diyos. Diba? Alam natin yung nature niya, alam natin yung karakter niya, yung kalikasan niya, but you do not experience that. Diba? Alam mo, God is great, God is faithful, God is mighty. Alam mo yun. But, there may be possibility na alam mo lang, pero hindi mo nararanasan. Okay? Iba po yung experiential knowledge. Yung alam mo patungkol sa Diyos, nararanasan mo. That is experiential knowledge. Sa araw-araw ng buhay mo, nararanasan mo kung sino ang Diyos. Okay, tingnan po natin yung degree of relationship na mayroon ang Diyos sa Old Testament. Okay, ano po yung mga degrees of relationship? Okay, mayroon po siyang outer circle. So, mahilig ako sa circle ngayon. Doon sa convention, pina-imagine ko din yung circle, no? Yung outer sphere of influence at saka within sphere of influence. Ngayon po, imaginein po ninyo na mayroong outer circle. Malaki. Outer. Okay? Yun po ay mababasa natin sa Exodus chapter 19, verses 11 to 12. Sino po yung nasa outer circle ng ating Diyos? Okay? Sabi po niya, siguraduhing handa sila sa 3 araw, dahil sa araw na yon, ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai na kitang-kita ng mga tao. Okay? Based po dun sa outer, maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok
kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sino mang lalapit sa bundok ay papatayin. Yung pong Exodus 19 and following verses, makikita po natin dito nung ibigay ng Diyos yung 10 Commandments, no? At iba pang mga instructions patungkol dun sa Ark of the Covenant, no? Mababasa po natin sa Exodus. Kasi kalalabas lang po nila sa Egypt, no? Nung isang araw, pinanood namin yung Exodus, no? Yung, of course, mayroong mga biblical na instances doon. Pero nandoon yung concept na sila ay lumabas sa Ehipto, nilabas ng Diyos sa Ehipto upang pumunta sa lupang pangako. Di po ba yung mga Israelites? Hello? Kilala niyo pa yung mga Israelites? Sila ay nilabas ng Diyos sa Egypt upang pumunta sa lupang pangako. At habang sila ay papunta doon, yan po, yung pong mga tinuturo ng Diyos sa kanila na dapat po nilang sundin. Kaya yun po yung sinasabi nating Mosaic Covenant. Nakipag-covenant ang Diyos sa Israel at sinabi po ng Israel na gagawin nilang lahat, no, yung pinag-uutos ng Diyos. Pero nakita po natin, nakabibigay lang ng utos ay sumalungat na sila, no, gumawa sila ng guyang ginto para kanilang sambahin habang si Moses ay nasa bundok. Okay, so ito po yung nasa outer circle, yung bansang Israel, no? Na doon lamang sila sa paanan ng bundok, hindi sila pwedeng umakyat, no? Mayroong limitation, no, doon sa outer circle ng Diyos. Kasi ang sino mang aakyat, ang sino mang lalapit, sila ay papatayin. So mayroong limit. Sabihin mo sa kanila, huwag silang aakyat. Okay? Naglagay pa nga sila ng mark kung hanggang saan lang sila pwedeng pumunta, okay, or umakyat. So, merong mark doon. So, yun po yung nasa outer circle. Pangalawang circle, okay, nag-i-imagine po ba kayo? Outer circle, tapos the second circle, okay, sabi po ng Exodus 24, 9-11, pumunta, paakyat sa bundok sina Moses, Aaron, Nadab, Abihu, at 70 tagapamahala ng Israel. At nakita nila ang Diyos ng Israel sa paanan niya ay mayroong parang daan na gawa sa batong safiro na kasing linaw ng langit. Okay? So yung presence ng Diyos ay nagmanifest sa kanila, no, dun sa 74. 74 sila, si Moses, Aaron, Nadab, Abihu, at saka yung 70 na katao. Okay? So nagkaroon sila ng privilege, no, na makita nila ang presensya ng Diyos. Tapos, mayroong third circle. No? Yung pangatlo, sa Exodus chapter 24, 13-14 naman, sabi po niya, kaya umakyat si Moses sa bundok kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago sila umakyat, sinabi ni Moses sa mga tagapamahala ng Israel, hintayin niyo kami rito hanggang makabalik kami. May iwan dito sina Aaron at Hur, at kung may problema kayo, lumapit lang kayo sa kanila. Okay, so out of the many Israelites, pumili ng 74, out of 74, sino po yung kasama niyang umakyat? Si Joshua. That is the third circle. And in Exodus chapter 24, verses 15-16, pengi pong tissue. Sa bag. Thank you. Exodus 24, 15-17. Hindi ko na po nilagay lahat, no, ng mga talata. Basahin po natin from Exodus mula nung lumabas sila sa Egypt, no, hanggang sa Exodus chapter 34 na ating pong mga text mamaya. Basahin po ninyo sa bahay nang sa ganun ay makuha po ninyo yung kabuuan ng kwento. Chinyap-chap ko lang kasi pag hindi ko chinyap-chap, hindi po tayo matatapos. May communion pa tayo. Okay? So 24, 15-17, pagdating ni Moses sa itaas ng bundok, natakpan ang ulap. Okay? Pagdating ni Moses. Sino na lamang po yung nasa inner circle ng Diyos? Si Moses na lang.
Pagdating ni Moses sa itaas ng bundok, natakpan ng ulap ang bundok at bumaba ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. At sa loob ng 6 na araw, natakpan ng ulap ang bundok. Sa ika-7 araw, tinawag ng Panginoon si Moses mula sa ulap. Next. Kaya pumasok si Moses sa ulap habang papaakyat pa siya sa bundok. Nagpaiwan siya roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Para sa mga Israelitang nasa ibaba, parang apoy na naglalagablab ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Okay? So yung umakyat lamang dito ay si Moses at nakaharap po niya ang Diyos. Titignan po natin, ano po ba yung mga pangyayari sa buhay ni Moses? Bakit siya, no? Yung mayroong ganitong malapit na ugnayan sa Diyos. Diba? Unang-una, Moses experienced a deeper intimacy of communion with God. Na-experience po niya yung mas malalim na pagiging malapit o kaugnayan, no? Sa pamamagitan ng pakikipag-communicate niya sa Diyos. Di po ba? Kaya sabi po ng Exodus chapter 33 verses 11b, no? Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses, ano po yung sinasabi? Magkaharap sila, katulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan. O diba? Sarap, kaharap mo ang Diyos, nakikipagkwentuhan ka sa Diyos, no? Although, kung babasahin po natin, no, hindi naman talaga nakita ni Moses yung face ng Diyos. Di ba hiniling ni Moses na ipakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos? Pero hindi ipinakita lahat ng Diyos. Yung likuran lamang ng Diyos, yung pinakita ng Diyos sa kanya. Pero gayon pa man, yung presensya ng Diyos, no, yung tinig ng Diyos, nakakausap ni Moses, magkaharap sila. Yung manifest presence ng Diyos sa buhay niya. Magkaharap sila katulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan. Okay? So pangalawa, di ba? Ano pa yung pinakamalapit sa ganyang sitwasyon? He desired to know God's ways. No? Ganun na lamang kalapit ang Diyos, ay si Moses sa Diyos, no? Nasa inner circle niya, because he desired to know God's ways. Sa Exodus 33 verse 13, ang sabi po niya, kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan niyo ako ng mga pamamaraan ninyo. Show me thy ways, ang sabi po ni Moses, para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin. Alalahanin po ninyo ang bansang ito ay bayan ninyo. Kung babasahin po natin mula sa verse 12, nais ko lang pong basahin. Okay, Exodus 33 verse 12, ang sabi po niya, sinabi ni Moses sa Panginoon, lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangunahan ko ang inyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupaing ipinangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo pinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Okay? Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala niyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kaya po dun sa verse 13, ang sabi niya, kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan niyo ako ng mga pamamaraan ninyo. No? Moses wants to know the ways of God, yung mga pamamaraan ng Diyos. No? Kasi as human being, as man, nandoon yung takot sa Kanya. Inutusan siya ng Diyos na ilabas ang napakaraming tao sa Egypt. Hindi niya alam kung paano niya pamamalain ang mga ito. Di ba? Nandun ang takot sa puso ni Moses. Kaya sabi niya, lagi niyo sinasabi sa akin, pangunahan ko. Hindi niyo naman sinasabi kung sino yung makakasama ko. No? Sa mga sumusunod na talata, ang sinabi po ng Diyos, ako ang sasama sa iyo. Sasamahan kita. No? Meron pong mga instance dito sa Exodus na ayaw na pong samahan ng Diyos ang bansang Israel dahil sa katigasan nila ng ulo.
Hindi ko na kayo sasamahan. Sabi niya, pauunahin ko na lang ang anghel ko sa lupang pangako, pero hindi ako sasama sa inyo. Kasi baka pag sumama ako sa inyo, baka mapatay ko kayong lahat. Ganun po ang sinabi ng Diyos. Kaya nung marinig po ng Israel yung sinabi ng Diyos kay Moses na yon, nalungkot po ang Israel. Dahil sa katitigas po ng ulo nila. No, nasabi ng Diyos sa kanila, kung sasama ako sa inyo, baka mapatay ko kayo habang nasa daan tayo, papunta ng lupang pangako. Diba? Dahil sa katigasan ng ulo ng Israel. Pero ano po ang sagot ni Moses? Kung hindi nyo kami sasamahan. Ano sabi ni Moses? Kung hindi nyo kami sasamahan, alisin mo na lamang. O, nandito po yata, nasabi ko na, alisin mo na lamang yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi po ni Moses. No, mamaya, babasahin po natin yon. Okay? So, he desired to know God's ways. Gusto niya malaman ang paraan ng Diyos, pamamaraan ng Diyos. Lord, ano po yung mga pamamaraan ninyo? Ano po ba yung kalooban nyo? Ano po ba yung dapat kong gawin? Yun po yung gusto ni Moses. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, tinatanong po ba natin ng Diyos, Panginoon, ano po yung gusto mong gawin ko sa buhay ko? Ano po yung dapat kong desisyonan? Lord, ito po yung sitwasyon. Ano po yung dapat kong gawin? Tinatanong ba natin ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos, o ginagawa mo, lutasin ang mga problema mo sa sarili mong pamamaraan? Madalas, yun po yung ginagawa natin. Nag-iisip tayo, we figure out solutions to all the problems in the world. Tayo yung gumagawa, tayo yung nag-iisip, tayo yung gumagawa ng paraan para malutas ang ating mga problema. Nakakalimutan natin na mayroon tayong Diyos na pwede nating hingan ng tulong. Ang sabi ko nga sa convention, by the grace of God, everything has been already provided. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ipinagkaloob na niya ang lahat ng kailangan natin. No, pananampalataya lang sa sinabi niya, sa pangako niya, ang inihintay ng Diyos sa atin na tayo ay maniwala sa mga pangako niya. Okay? So Moses desired to know God's ways. He has a deeper intimacy, communion with God. Kapag nakipag-usap siya, malapitan, friend to friend. No? And the growing intimacy, his growing intimacy with God resulted in selflessness. Ayun po yung sinabi ko kanina. Sabi niya, kaya pabayaan mong, sa verse 33, okay? Sa Exodus 32, verse 10, ang sabi po ng Diyos, kaya pabayaan mo, lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. Dito po sa Exodus 32, yung pong sinasabi ko kanina na habang wala si Moses, dahil na 40 days, 40 nights siyang kasama ng Diyos, sa bundok ng Sinai, nainip yung mga Israelites. At ang sabi nila kay Aaron, igawa mo kami ng Diyos na aming pwedeng sambahin. Si Aaron naman, nakalimutan ko sa Kapampangan, yung gusto kong sabihin. Parang kung ano yung gusto nila, ginawa niya. Kung ano yung gusto nila, ginawa niya. So, humingi siya ng mga alahas, maginto, para gawin nila ang golden calf at yun ang kanilang sinamba. Kaya ang tindi ng galit ng Diyos, kasasabi lang niya, huwag kayong gagawa ng anumang imahen na yung sasambahin. Diba? Sa Exodus 20, yung 10 Commandments, pero ginawa na nila after, nung mainip sila, habang hinihintay nila si Moses, nainip sila, kaya nagpagawa sila ng Diyos na kanilang sasambahin. Kaya sabi ng Diyos, pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. O diba, ang ganda? Ikaw na lang, Moses, at yung pamilya mo. Kayo ang gagawin kong bansa. Diba, napakalaking sa offer kay Moses yon? Pero ano pong sabi ni Moses? Sa Exodus chapter 32, verse 32. Sabi po niya, pero ngayon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi niyo sila mapapatawad, ito po pala, kung hindi niyo sila mapapatawad,
Burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan nyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. No? Sa English, okay? But if not, then blot me out of the book you have written. No? Alisin mo na lamang yung pangalan ko kung hindi mo sila mapapatawad. Yung kanina pala sinasabi ko, kung hindi mo kami sasamahan, ano na lamang yung sasabihin ng ibang mga bansa. Diba? Nilabas mo kami sa Ehipto, tapos papatayin mo lang pala kami dito sa bundok. Yun po yung sinabi ni Moses. So dito sabi niya, kung hindi mo sila patatawarin, burahin mo na lang yung aking pangalan sa aklat na sinulatan mo. Diba? Ibig sabihin, nakasulat yung mga pangalan ng mamamayan ng Israel. At tayo rin po, nakasulat yung mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Diba po? Nakasulat po ang ating kanya-kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At hindi po yun buburahin ng Diyos. Okay? Gusto niyo po bang mabura yung pangalan ninyo, kamukha ni Moses? Lord, patawarin mo na yung pamilya ko, patawarin mo na yung kaibigan ko. Kung di mo siya patatawarin, burahin mo na lang yung pangalan ko. Wala akong magsasabi sa atin ng ganon. But Moses, no, in his selflessness, sinabi po niya, no, mas gugustuhin pa niya na mawala siya, no, doon sa aklat, yung pangalan niya sa aklat na sinulatan ng Diyos o aklat ng buhay, kaysa sa hindi mapatawad ang kasalanan ng bansang Israel. So yun po yung pagiging malapit niya sa Diyos, no? Na bago ng pagiging malapit niya sa Diyos ang kanyang puso. Okay? At mababasa po natin na he had seen a glimpse of God's glory. Di ba? He had seen a glimpse of God's glory. Sinabi ni Moses, ipakita niyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya niyo. Sa English, Lord, show me thy glory. No, ito po yung sinasabi ko kanina na hindi naman ipinakita ang buong kaanyuan ng Diyos. No? Remember, God is a spirit. No? Yung tinutukoy dito, yung manifest presence ng Diyos. No? Kasi maraming nagtatanong, mayroon bang likod ang Diyos? Mayroon bang kamay ang Diyos? Mayroon bang mukha ang Diyos? No? Minsan mayroon pong mga pananalita sa Biblia na para maunawaan ng tao, yun po yung mga ginagamit. Okay? That's the manifest presence of God. And in verse, okay, next verse, nung sabi niya, ipakita mo ang kalwalhatian, so ito po yun. Sa verse 6, no, 34, chapter 34 ng Exodus 6-7, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, ang Panginoon, ang Panginoon. Ano po yun sa English? Yahweh, the Lord. The Lord passed in front of Moses calling out, Yahweh, the Lord. Ito po yung sinabi niya kay Moses, di ba? Ipoproklama ko ang aking pangalan sa iyo. Ihahayag ko ang aking pangalan, Yahweh, the Lord. Ano po ibig sabihin ng Yahweh? Noon, hindi man po mabanggit-banggit ang pangalang Yahweh kasi it is very sacred. No? Kaya sa mga English Bible po, mababasa natin God, Lord God, no? With capital letters, Lord God. Yun po yung Yahweh. Katumbas ng salitang Yahweh or Jehovah. Yahweh, the Lord. Ibig sabihin ng Yahweh, connected po siya dun sa I am. No? Yung pong inawit natin kanina, the one who was, the one who is, and the one who is to come. Ibig sabihin, God is a self-existent God. Wala siyang pinagmulan, wala siyang pinanggalingan, at wala siyang katapusan. He is eternal God. He is an immutable God. Hindi po siya nagbabago, unchangeable God. Siya ay mabuti noon, mabuti ngayon, at magiging mabuti magpakailanman. Siya ay tapat noon, tapat ngayon, at magiging tapat magpakailanman. Siya ay mabiyaya noon, mabiyaya ngayon, at mabibiyaya magpakailanman. Siya ay mabuti noon, mabuti ngayon, at mabuti magpakailanman. Because that is His nature. Yung po ang kalikasan ng Diyos, yun ang karakter ng Diyos, katangian ng Diyos, na siya ay is an unchangeable God. He is Yahweh, the Lord. No? Kaya pag binanggit po natin ang pangalan ng Diyos, makikita mo na doon, I am, na siya ang lahat sa buhay mo. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the living water. I am. Diba? Makikita po natin lahat ng I am sa buhay po natin. Mararanasan po natin kung sino ang Diyos. So, ang sabi niya, the God of compassion and mercy,
Yun po ay tatalakayin ni Pastor Edwin next week. Tanong mo po ninyo sa akin, bakit siya yung unang-una after ko? Tanong nyo lang sa kanya mamaya, bakit siya yung nauna? Kapag po nag-post ako, yung pinakahuli, yung pinipili po ng iba, pinakahuli, para matagal pa sila. Pero siya yung unang-una. Kaya natutuwa po ako sa kanya. Hindi po, kasi po siya yung pinaka-late na nag-sin. Kaya nahuli siya. Nakuha na lahat ng nasa ilalim pataas. No, yun na lang pagkatapos ko, yun ang wala. Kaya po, pag wala si Pastor Edwin sa grupo namin, malungkot po kami. Kasi siya yung nagpapasaya. Okay. But I believe hindi po coincidence yun, Pastor Edwin. Hindi coincidence yun. God has something for you through Pastor Edwin. Next week. Okay? God of compassion and mercy. No? I am slow to anger. No? Hindi ako madaling magalit. Ito po yung kalikasan ng Diyos. Kasi kung makikita po natin, no, mababasa natin parang ang cruel ng Diyos sa Old Testament, no? Pinapatay niya yung mga bata, no? Wala namang kamuwang-muwang. Bakit nauubos lahat ng, halos maubos ang lahat ng lahi ng Israel, no? Yung mga kalaban nila, nauubos. Pero ito po yung katangian ng Diyos na kung ating pagbubulayan, God is a God of compassion and mercy. He is slow to anger. Ibig sabihin, patient siya. No? Tsaga-tsaga niya kaya sa tao. Kung hindi po siya matyaga, nalipol na lahat ng tao dito sa mundo. Di ba? Di na lang niya lipulin lahat ng tao makasalanan. Pero God is slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Punong-puno siya ng pag-ibig, no? At katapatan. Sa English, I love is unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin, but I do not excuse the guilty. I lay the sins of the parents upon their children and grandchildren. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations. Parang nawala yung Tagalog ng verse 7. Tagalog. Okay? Na nag-iingat ng wagas na pag-ibig. Ito, para sa libo-libo. Diba? Tawad, sige, yung Tagalog, verse 6. Umpisa natin sa verse 6, yung Tagalog. Okay, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moses, sa harapan niya, at nagpahayag, ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala. Tagalog lang po ito nung binasa ko kanina, God of compassion and mercy. Hindi magagalitin, no? Slow to anger, at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, no? Love and faithfulness. Na nag-iigat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi or generation. Gusto ko pong mag-pause muna tayo dito. Tandaan po natin na Jesus already died for the sins of the world. No? Ang ating Panginoong Yesus ay namatay na-judge na, nahatulan na siya para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Diba? Romans 6:10, He died once and for all. Minsan lamang namatay si Kristo at para sa lahat na. Okay? So ang finished work of Christ, ang ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo ay para sa lahat na ng tao. So yung Old Testament approach, no, ng Diyos ay wala na sa New Testament or New Covenant natin. Yung covenant natin kay Kristo. Okay? So wala na yung dinadalaw ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Kasi nga po, namatay na si Kristo para sa kasalanan ng sanlibutan. Meron na tayong bagong covenant. Pero yung sinasabi ko pong faithfulness, love ng Diyos, no, yung kalikasan ng Diyos, hindi po yun magbabago. Actually, yun pong love niya, pinakita niya sa pagsugo ng kanyang anak para mamatay para sa atin lahat.
Di po ba? So yun po yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. So ito po Old Testament. Nangyayari po yun sa Old Testament dahil nga po may covenant ang Diyos sa bansang Israel. Sinabi ng bansang Israel na gagawin nila lahat. At kapag hindi nila ginawa yung sinabi nila, yung kautusan ng Diyos, no, nangyayari po sa kanila kung ano yung nakasaad sa kautusan, nakaparusahan. Okay? So nangyayari po yun sa Old Testament. But we are now in the New Testament. No? We are now under grace sa biyaya ng Diyos. Kaya wala na po tayo dito wag po kayong matakot na ang kasalanan nyo ay, yung kaparusahan ay hanggang sa ikaapat na salinlahi. Okay? Pinatawad na tayo ng Diyos. Kung meron man tayong nagagawang pagkakamali, pagkakasala, tandaan po natin, may consequence yun. May consequence, but it is not a punishment from the Lord. Okay, consequence, pero ganun man, kahit may consequence, di ba? Halimbawa, yung tatay, lasinggero. Dahil lasinggero siya, napabayaan yung mga anak. Naging naapektuhan yung mga anak, yung buhay ng mga anak. Diba? Consequence yun ng ginawa ng tatay. Parang ganun lang po yun. Pero ganun pa man, kung may consequence man ang nagawang pagkakamali, nandyan po ang Diyos para tulungan tayong bumangon uli. Amen po? Nandyan palagi ang tulong ng Diyos para tayo muli niyang itayo, no? Para muli niyang ibalik, sa Kanya, no? Para maging malapit ulit tayo sa Diyos. Okay? Sabi ko nga po nung convention, hindi na po natin buhay ang paggawa ng kasalanan. Ang buhay natin ngayon ay katuwiran, kabanalan. Yun po yung buhay na natin. Patay na tayo sa kasalanan. Wala na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang buhay natin ngayon ay kabanalan at katuwiran dahil kay Kristo. Amen po? Okay? So next, ang sabi po niya, wala na pala. Okay. So, ito po yung, kala ko ending nung title. Okay? So yung first quarter po nating theme, is who is like unto thee, O Lord. Who is like unto thee, O Lord. Yun po ay hango sa Exodus chapter 15, verse 11, nang sabi po, ayan, who is like unto thee, O Lord, among the gods, who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad ninyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Okay, so dito po natin galing yung who is like unto thee. And yung pong overview natin, katulad ng binasa natin kanina sa Exodus chapter 34, it's all about the nature and character of God. Ngayong first quarter. It's all about the nature and character of God. Who is like unto thee, O Lord. Sa Psalms chapter 86, verses 8 to 10, ang sabi po niya, walang Diyos na katulad ninyo, Panginoon. Walang sino mang makagagawa ng mga ginawa nyo. Ang lahat ng bansa na ginawa nyo ay lalapit at sasamba sa inyo. Pupurihin nila ang inyong pangalan dahil makapangyarihan kayo at ang mga gawa nyo ay kahanga-hanga. Kayo ang nag-iisang Diyos. Okay? So marami pa pong talata na mababasa natin sa Biblia na ang Diyos ay natatanging Diyos. Siya ay nag-iisang Diyos. Wala siyang katulad na Diyos. Hindi po natin siya pwedeng ikumpara sa anumang kapangyarihan o sa anumang kayamanan dito sa mundo. No, hindi po natin siya pwedeng ikumpara sa anumang Diyos o Diyos-Diyosan ng mundong ito. Okay? Marami pong Diyos-Diyosan ang tao, hindi lang po yung mga nakikita po natin sa simbahan na rebultong sinasamba. Marami pong Diyos-Diyosan sa puso ng tao. Diba? In the book of Genesis, nung lalangin niya si Adan at si Eva, ang nasa trono ng puso ng tao ay ang Diyos. Diba? Ang nakaupo sa trono ng puso ng tao ay ang Diyos. Pero, dumating yung mga things of the world. Dumating yung mga bagay dito sa mundo. At yun ang pinasok sa puso ng tao. Ay, ang daming mga bagay sa mundo na nasa puso ng tao. Pera, kayamanan, kasikatan, tagumpay. No? Ano man makikita natin sa mundo? Tinoorasan na ako ni Pastor, time out na daw. No? Ay nasa puso ng tao, pero purihin ng Diyos
No, ang nakaluklok ngayon sa puso natin, sa trono ng puso natin, ay ang presensya ng Diyos sa bawat buhay natin. Amen? Hindi na yung mga bagay dito sa mundo. No? Hindi na pangunahin sa atin yung mga bagay na nakikita natin sa mundo, kundi ang Diyos sa buhay natin, dahil alam natin na kung nasa piling natin siya, na kung kasama natin siya, ang lahat ng bagay na kakailanganin natin dito sa mundo ay nandyan na kasi kasama natin ang Diyos. Amen po ba? So tayo pong lahat ay may pribilehiyo na maging malapit sa Diyos. Tandaan po natin yon. Lahat tayo may privilege tayo to be near with God, to be closer to Him, to have an intimate relationship with Him. Pero nasa sa atin po kung saang degree mo gustong maging malapit sa Diyos, anong level. Ngayon po, tayo lang yung nakakaalam anong level na ng ating kaugnayan sa Diyos, di ba? Gaano na tayo kalapit sa Diyos. Pero sana, i-aim po natin na mas lalo tayong pumunta ng malapit sa Diyos. Hindi lang tayo nasa outer circle, second circle, third circle, kundi tayo ay nasa inner circle ng Diyos. God and you. God and me. Na kayong dalawa ay nasa inner circle ng Diyos. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita ngayong umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil ang bawat isa sa amin ay binigyan mo ng ganoong pribilehiyo, Panginoon, na makalapit sa iyo, maging malapit sa iyo, na ang kaugnayan namin, Panginoon, ay lalong lumalim, Panginoon, at maranasan po namin ang buhay na iyong ipinangako sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa presensya na iyong banal na Espiritu. At Lord, binibigyan po namin siya ng consent na maging involved sa buhay po namin. Sa araw-araw ng ginagawa po namin sa buhay namin, nandyan ka, banal na Espiritu, para kami ay gabayan, para kami ay turuan, para kami ay tulungan sa bawat ginagawa namin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Espiritu ng Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapartake po natin ng banal na hapunan. Tinatawagan ko po yung mga ushers natin. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your faithfulness. So, ang katawan ng Panginoon ay nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo upang sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo po'y magkaroon ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. At ang dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo ay simbolo ng kanyang dugo. Dugo na nabuhos upang sa pamamagitan nito, tayo po'y magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo maging malinis sa kanyang harapan. Sa oras pong ito, alalahanin natin ang Diyos. Tayo po'y umawit habang po ibinibigay ang ating banal na hapunan sa oras na ito. Manatili po tayo sa presensya, sa diwa ng panalangin. Thank you, Jesus. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is why
I worship you, Almighty God. There is none like you. Thank you, Lord. Itaas po natin ang tinapay ngayon na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong ginawa sa buhay namin. Salamat, O Diyos, sa iyong katawan na nabugbog, nasugatan, upang sa pamamagitan ng inyong mga latay, kami gumaling na sa aming mga karamdaman. Salamat, O Diyos, sa inyong katubusan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Nang gabing yon, dinampot ng Panginoon ang tinapay. Siya'y nagpasalamat sa Ama, ibinigay sa kanyang mga alagad, at nagwika, kanin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay bilang pag-alala sa kabutihan ng Panginoon. Sinabi sa Matthew 26, verse 26, ang sabi dito, pagkatapos, sabi niya rito, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay iinom nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ganun din sinabi ng Panginoon sa aklat ni Paul, gawin niyo ito bilang alaala sa atin. Ikaw, kapatid ko sa Panginoon, nagpapartik tayo ng inumin na yan. Hindi para malinis, mahugasan yung kasalanan. Is already forgiven ang iyong kasalanan, kapatid. Hindi ka bang iinom niyan, kakain na yan ng bread na yan para gumaling ka? Hindi. Ito'y bilang alaala sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya magpapartake ka, is a sign of victory. Dahil si Kristo, hindi pa tayo kumilala sa Kanya, siya na'y namatay na para sa atin. Ngayon, siya'y nabuhay na muli. Ang pananampalataya mo, kaibigan ko sa Panginoon, ay buhay. Dahil si Kristo ay nabuhay na muli. At ngayon, magpapartake tayo ngayon ng kopang ito bilang alaala, bilang simbolo na si Kristo ang siyang gumawa ng lahat ng bagay para sa ating kapatawaran. Sabay-sabay nating inumin. Ito ang inumin ng tagumpay bilang isang anak ng Diyos. Sabay-sabay po tayong uminom nito. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you honor. Hallelujah, Jesus. Kapatid ko sa Panginoon, hindi ba karapat-dapat pasalamatan ng Diyos? Praise Him. Hallelujah. For you are my righteousness. Come on and worship Him. He's a good God. Hallelujah. I Thank you, worship Jesus. you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Yan. Okay na. Okay, makaupo na po tayo sandali. Okay. Praise God. Salamat sa tagapagsalita natin sa umaga ito. Yan po ang aking darling. Salamat din sa kanyang pamilya na nagmamahal, lalong-lalo na kanyang asawa. Nagmamahal din. Kaya, Panginoon, palakpakan natin Diyos. Amen. God's good. So, tunay nga na titignan natin ang Genesis, chapter 3, verse 8, na saan ang Panginoon ay laging lumalapit sa tao. No? Naglalakad siya lagi doon sa lamunan. Kaya, ang Diyos ay malapit sa atin. Ang tao lang siya lumalayo.
pero kailanman hindi lumayo ang Diyos. Hanggat ang tao nagkasala ay nandun ang Diyos. Hindi niya pinabayaan ang tao. Subalit ang tao ay nagiging sensitive, ay hindi siya sensitive at hindi siya aware. Kulang siya sa kanyang pagkikipag-fellowship sa Panginoon. Kaya si Adam at Eve ay tunay na hindi lang minsan narinig ang dyablo. Hindi lang minsan na sila pumunta doon sa Tree of Knowledge and Good and Evil. So hindi lang siya minsan. I think nag-spend siya ng time, water. Nag-spend siya ng time nag-spend sila ng time na makinig sa dyablo. Sa tukso ng dyablo sa buhay nila. Kaya, instead na lalo magbigay ng panahon sa lang fellowship sa Diyos, pero mas binigyan nila ng pansin ang fellowship nila doon sa pagkinig ng dyablo sa buhay nila. Kaya mga kapatid, kung timasin natin kay Lord, oh, God is always available for us. He never leave us nor forsake us. Ang tao, hindi niya kailangan pinabayaan. Kaya kapatid, naghihintay sa iyo ang Diyos. Hindi ikaw ang naghihintay sa Kanya, kundi ikaw ang siyang hinihintay niya. Kaya po, ganun po ang kwento ni Adan at Eva kung bakit sila natukso sa lambuhay. At alam nyo, mapalad po tayo. Bakit? Kasi mas pwede natin makilala ang Diyos sa buhay natin. Dahil sa mga taong nagpagal, nag-witness ng kung sino ang Panginoon. Ayan po sinasabi ng Hebreo. Kaya napakaganda po ng ating pribileyo. Kaya iba yung Old Testament at saka yung New Testament. Kaya makita po natin dito, ang karakter ng Diyos, consistent siya from Old Testament to New Testament. Pero, ang iba lang ay yung approach niya noon. No? May covenant siya. Ang covenant kasi ay one-sided lang. May covenant siya Old Testament at may covenant siya in the New Testament. At ang covenant niya sa Old Testament ay one-sided. Kung bakit niya nagbigay ng covenant, pas ganon, magkaroon siya ng ugnayan sa Diyos. Kaya nandyan ang ugnayan. Nandyan ang covenant. At ang covenant niya ay tunay na one-sided lang. Kaya siya nagbibigay ng ganung approach sa Israel. Sila yung napapursahan. Simply because they are not aware that they are sinners. Kaya yan may kita natin sa Romans 5. Without the law, there is no sin. Without the law, walang kasalanan. Pero, ang kamatayan ay naroon. So, ibig sabihin, ang tao ay iwalay sa Diyos. Hello? Iwalay sa Diyos. Hindi alam ng tao na siya iwalay sa Diyos. At pinipilit niya na sa kanyang kabaitan, sa kanyang katuwiran, na ginagawang self-righteousness, ay siya'y liligtas ng Panginoon. Hindi po. So tayo po'y nagkakamali doon. No? Kagaya ng Israel, nagkamali po sila. Nakala na ay kaya nilang gawin. Kaya kung minsan tayo na bubuhay sa Old Testament, kinakaya na natin at pinagpupursigan natin. Pero ang totoo, we cannot do our best to Him. We can do only through Him sa magitan lamang niya at hindi para sa Kanya. Dahil hindi natin kayang gawin ang best sa Panginoon. At tunay na, ang revelation, ang kapahayagan ay isa lang. Hindi pwede iba-iba ang ating revelation. There's only one revelation. God is good, God is love. That's a revelation na maranasan nila lubusan kung paano tayo kamahal ng Panginoon. That's a revelation. Pero iba ang application. Kaya, ang Diyos ang nagpagaling sa biyanan ni Peter. Siya nagpagaling doon sa 12 taon na siya nagdurugo. Siya rin nagpagaling. No? Nagpagaling ang Diyos, ang Panginoon, sa
alipin ng isang centurion, centurion ba? O yung kapitan. Pero iba-ibang approach kung paano sila gumaling. Yung isa ay inawakan lang kanyang laylayan, naggumaling siya. Yung isa, kailangan niyang gamitin ang kanyang laway at saka yung putik para siya gumaling. So, iba-ibang paraan. Pero isa lang ang revelation. God is a healer. Di pwedeng iba-ibang revelation natin. Kasi magkakagulo tayo. Magkakagulo tayo iba-ibang revelation. Kaya kailangan isa lang ang revelation, iba-iba ang application. Kaya kapatid, tayo may patuloy na magtipon-tipon nagsama-sama para sa ganoon. Ay patuloy natin makilala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya salamat sa kanyang kabaitan, sa kanyang kabutihan, salamat sa kanyang mga salita. And His Lord is about His grace and His love for us. Kaya purihin Panginoon, palakpan natin yung Diyos. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa naging nakaroon natin convention. Ay tunay nga po, ito ay naging matagumpay. Tayo lahat, Mayo, salamat sa mga committees, lahat ng nagpagal sa ating pong convention. Lord God, we thank you for this day. We thank you, Lord, for this morning. We thank you for your messengers. Sa kanun din sa kanyang pamilya na siyang sumusuporta. At tunay, Panginoon, ang kanyang asawa ay tunay nagmamahal sa kanya. Lagi, Panginoon, sa kanyang buhay. And Lord, we thank you. We give praise, we give you glory. We thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Batihan po tayo sa praise and glory.